ang isang notice na nagsasabi na kasama sila sa raffle sa October 18 para i-determine ano ang numero na babagsakan nila para makasama doon sa balota. Meron po tayong raffle na i-conduct para sa 160 party list. As a backgrounder lang at bilang informasyon, ang bilang po ng party list seats sa Kongreso ay 63, representing 20% of the composition of the House of Representatives. Sabi po ng Korte Suprema, kinakailangan punan ang buong 63. Nung una kasing naging desisyon nila, kinakailangan hindi naman punan. Pero later on, ang sabi, lahat ng buong 63 dapat pupunan yon. And therefore, obligado ang COMELEC na punan ang buong 63 seats na allocated para sa party list. Maraming salamat po. Okay, Kadante, please. Chairman, clarification lang. May bago kayong 42 na accredited, tapos 122 na existing, 164. May binanggit po kayong 160 na lang. Bakit pong... 160. 160. 160. Opo. Yung 160 na lang po, asan yung... Ano yung nangyari sa apat po? Meron kasing mga political parties na hindi namin pinayagan yung kanilang partisipasyon sapagkat political party sila na hindi naman nagpa-accredit under the party list system, regular political party sila, tapos ang final nila sa amin ay simple manifestation of intent to participate. Samantalang, kinlarify na ng Korte Suprema na yan sa atong paglaom versus COMELEC na kapag ka ikaw ay political party na gusto mo mag-participate sa party list system, mag-file ka ng separate na petition to participate, not a simple manifestation. So we denied and we did not allow such participation by this political party. So 160 po yan. Asahan niyo po hanggang bukas ng umaga, matatanggap ninyong lahat yung kopya ng lahat-lahat ng 160 ng mga political parties na makakapag-participate sa ating halalan, sa party list. Can you divulge po? Sino-sino yung apat? Siguro po, ang titingnan nyo na lang ay yung nare-release namin na dinecline ang kanilang application. Meron po kami i-release din sapagkat inuna muna natin i-release yung mga bagong pangalan. So i-release din namin by tomorrow yung lahat ng na-decline, na-deny ang kanilang mga petition or dismiss ang petition for accreditation. Gerard Naval, please. Hello. Hello, sir. Yung pong sa 17 for senator and 15 party list, mababa po ba yun compared sa mga previews or somehow yun lang po yung expectation natin for day one? Talaga naman ganun lang talaga matumal at hindi ito kakumpara sa local positions na sa local kanina pa lamang talaga nakapila na 8:00. Yung mga nagpa-file dyan po sa regional office namin sa San Juan na monitor namin 8:00 ay eksakto nagpasukan na yung mga ilang kandidato for congressman at congresswoman. Dito po sa ibang parte ng Metro Manila, nag-file na rin po yung mga candidates for mayors at vice mayors sangguniang panlungsod. So ito pong bilang na ito dito sa atin sa national candidates ay normal po itong bilang. Ganito po talaga yung average. Asahan niyo po, pagdating na October 3 ay dyan po tataas na ang bilang. Bukas po, may mga nagpasabi na sa amin ng mga kilalang personalidad na magpa-file ng Certificate of Candidacy. Lalong-lalo na po sa Miyerkules, mukhang meron po yung mga kilala na natin ng mga pangalan na magpa-file ng kanilang candidacy sa October 3 naman. And so, natutuwa na po tayo sa bilang na ito. Ibig sabihin lamang talagang ganun kadami ang interesado ng mga kababayan natin na maglingkod, at least bilang mga senador. At lahat naman sila, nakausap nyo sila isa-isa kanina, na ibigay at nakilala nyo sila. And tingnan natin yung mga susunod pa na magpa-file ng candidacy hanggang October 8. Chairman Torres, please. Chair, pag-guide lang po, meron bang seeming violation o issue kung halimbawa ang isang party list nominee ay official ng isang political party? Ma'am Sherry Ann, ayaw ko munang sagutin yon kasi baka maging issue yan ng pagpa-file ng petition to disqualify a particular nominee because of membership in the political party.
Tatandaan din naman natin na iba yun naman yung purpose ng political party, iba rin yung purpose ng party list. Ang magiging katanungan dyan later on, pwede bang sabay na maging miyembro ka nun? Nominee ka na, miyembro ka pa ng political party or even official ng political party. Yung kasing issue na yan ay magiging malaking issue kapag ka na-question yung mismong nomination ng mismong miyembro ng political party na yan. Ano ba ang effect nun? Dim-resign ba siya sa political party or okay lang na magtuloy-tuloy siya sa political party? Tatandaan natin, ang party list naman ay pang-congressman lamang. Hindi naman siya applicable sa ibang posisyon maliban sa congressman. Ms. Sandra Aguinaldo. Chair, soundbite lang on nuisance candidates kasi ilan po sa mga nag-file kanina ay nagsabi na ilang beses na po silang na-reject ng COMELEC, na-disqualify ng COMELEC. Nadinig ko po yung ibang nakapanayam nyo at binanggit yung mga rason at ang isa sa mga nabanggit na rason ay dahil sa kawalan daw ng pondo o resources para magkaroon ng kampanya sa buong bansa. Alam nyo po, napakadami na nating kaso. Pamatong versus the COMELEC, Marquez versus the COMELEC na kung saan binigyan kami ng guidance ng Supreme Court kung paano namin babalansihin at titimbangin kung ang isang tao ay nuisance candidate o hindi. Umasa po kayo na pagkatapos ng filing ng Certificates of Candidacy, tayo ay magpapatawag ng mga pagdinig, magre-require tayo ng pagpa-file ng komento o answer upang patunayan ng bawat isa o kung sino man na siya ay hindi nuisance candidate. Hindi dahil sa kawalan ng kakilalanan sa kanyang pangalan o dahil lang sa kawalan ng pera. Alam niyo po, ito ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. The COMELEC and Bank will not disqualify a person for being a nuisance candidate simply because he is poor, because there is no property qualification to hold public office. That is the most important message that we would like to convey to those who might have been disqualified before for being nuisance candidate. Not under the present leadership are we going to disqualify simply because he is poor or without any money to finance his campaign. Although that may be a factor, but that cannot and should not be a major factor in determining sino ang pwedeng makatakbo sa darating na halalan. From Rappler, Dwight. Good afternoon po. Sir, hingi lang po ako ng figures. Silan po yung nag-file ng kanilang kandidatura for senator and for party list groups today? For senators, ngayong araw na ito ay 17 at for party list organizations ay 15 ang nag-file. Ngayong alas 7 ng gabi, ipaprovide namin sa inyo ang datos. Ilan naman ang nag-file ng candidacy sa buong Pilipinas base sa monitoring ng ating operation center. So asahan niyo po yan. Hanggang mamaya mabibigay namin sa inyo ang datos patungkol sa nag-file ng candidacy sa buong bansa. Dapat po nating muling malaman na ilalabas ng COMELEC 2 linggo pagkatapos ng October 8 ang lahat ng certificates of candidacies ng lahat ng kandidato, kahit yung mga certificates of nomination and acceptance. Yan po ay bilang pagtalima namin. So ating pinangako na transparency upang nalalaman ng mga kababayan natin sino ang tumatakbo, anong background ng tumatakbo, ano ang kwalifikasyon ng tumatakbo, para naman kung sino may question, issue, pwede mag-file ng petition to cancel or deny due course candidacy. Follow up, Dwight. Okay na. Meron pa pong question? Anyone? Maraming salamat. Wala na pong Maraming question. salamat. Thank you po. Maraming salamat. Kita muli tayo tomorrow. Maraming salamat. Kay Commissioner Maceda. Thank you. Thank you, everyone. Rachel, can I just add something? Yes, sir. One of the reasons Commissioner. why I'm also here and why the other commissioners are going around doing their own monitoring in the field is because we want to also thank our men and women in the field for staying up. We're staying up with them. We're standing with them. It's already past 5 o'clock. You all did a good job today. You all did your roles for democracy. So we'd like to congratulate you and thank you for your good work. I just wanted to add that. Thank you, Commissioner Maceda. Thank you po.